Yan, basahin ko po mga kapatid. But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but by the grace of God which was with me. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa gabi po ito. Tayo po ay mag-aaral po sama-sama Panginoon at pananalangin, sama po na dinig, salita. O Panginoon ay kung pagpalain ng iyong salita at po kami ng katalinuhan, kahit nga po kami ng banal na espiritu, siya magbigay po sa amin Panginoon ng katalinuhan. Isin po ninyo ang aming pong puso isipan, karapat dapat po kami. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. At gaya nga po ng nabanggit po ni Pablo na atin pong papag-aralan po ay ang biyaya ng Diyos o the grace of God. At alam ko po mga kapatid, ay ito po ay lagi-lagi na po nating naririnig. Lagi na po nating papakinggan sa simbahan, sa iglesia, sa mga elders, about po sa mga sa biyaya po ng Panginoon. Ito po ay magsilbi lamang po na paalala po muli sa atin at ang biyaya ng Diyos. Ano po ang biyaya po ng Diyos? Grace. So, by biblical definition, ang grace ay isang pabor na pinagkaloob sa mga hindi karapat-dapat na bigyan ito. So, kung titignan po ninyo, sabi po ni Pablo ay, by grace, you have been saved. So, it implies na ang pabor ng Diyos ay hindi dapat ibuhos sa atin, pero ibinuhos pa rin. So, nangulugan po mga batid na meron sanang dapat ibuhos para sa atin. Pero hindi binuhos mga batid. So, ano yun? Kung titignan po ninyo mga batid, yung pong sabi po ng John chapter 3 verse 36, sabi po doon, he that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Ito po dapat mga kapatid, yung pong ibuhos ng Diyos sa atin. Yung pong galit ng Diyos, yung wrath of God, yung sinasabi po dito. Pero dahil po sa biyaya po mga kapatid, kung titignan po ninyo, grabe po, di ba? Yung pong puot na sinabi po dito. Di ba? Kung siguro yung mga saksi ni Jehovah yung pong magpapaliwanag ko dito, hindi yung siguro sasabihin nila hindi yan yung ibig sabihin niya. Dahil ang Diyos ay, lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Di ba? Kaya hindi sila naniniwala doon sa impyerno. Di ba? Dahil sinasabi nila ay lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Pero kung titignan po ninyo ay grabe yung sinabi po niya dito na puot ng Diyos. Na kung saan ito dapat yung pong ibuhos sa atin, hindi yung biyaya. Dahil po doon sa kasalanan na atin pong nagawa. Dahil kung titignan po ninyo mga kapatid, dahil sabi nga po ng Biblia ay God is love. So papaano nangyari na meron siyang pagkapuot? Diba? So dito po mga kapatid, kung titignan po ninyo, kung ang Diyos ay pag-ibig, then iniibig niya ang mabuti at kung gayon dapat kamuhian niya ang masama. Babasahin po natin doon sa Psalms chapter 5 verses 4 to 6. Sinasabi po dito mga kapatid, for thou art not a God that hath pleasure in wickedness, neither shall evil dwell in thee.
The foolish shall not stand in thy sight. Thou hatest all workers of iniquity. Thou shalt destroy them that speak pleasing. The Lord will abhor the bloody and deceitful men. So yun po mismo yung divine justice, yung pong wage na sana'y dapat ibuhos sa atin, pero hindi binuhos dahil ho sa biyaya ng Diyos. Diba? Na kung saan ang ating pong Panginoong Kristo, siya po yung pong sumalop. Diba? Yung pong kaparusahan po na yun para po sa atin. Diba? So kung titignan po ninyo mga kapatid, kung babasahin po natin ang salita po ng Diyos na kung saan ay lahat tayo ay nagkasala, bata man yan, diba? Matanda, diba? Lahat po yan ay affected po doon sa kasalanan. Kaya nga po mga kapatid, inahanap ko po dito sa Bible yung tinatawag nilang age of accountability. Wala po akong mahanap eh. Diba? Kung may age of accountability, then kung anong age? Diba? Anong age dapat yun? Wala naman pong mabanggit kung anong age. Diba? Kung titignan po natin, affected po lahat yan. Diba? Kasi bago po magkasala ang unang kasalanan po ng isang bata, ay dati na po yung makasalanan. Sabi nga ng Bible, sa loob pa lang ng sinapupunan ng ina ay makasalanan. So lahat po yan ay affected po doon sa kasalanan. Now kung titignan po ninyo doon sa Romans chapter 8, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. Hindi lamang po yun. Sabi sa John chapter 3, 19 to 20. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light. Verse 20, for everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Diba? So bakit tayo ganun? Ito ay dahil sa ating pagiging spiritually dead. Yan po sabi po ni Pablo, mga kapatid. And you had he quickened who were dead in trespasses and sins. Diba? Ang spiritual death na ito ay hindi lang basta separation from God, mga kapatid. Diba? Although kasama din yan, pero ito'y tumutukoy primarily sa ating sukdulang moral depravity. Kaya totally, mga kapatid, totally depraved. Diba? Ang tao sa harapan po ng Diyos. Diba? So, ang implication po ng moral depravity nito ay wala tayong spiritual, ibig sabihin po, wala tayong spiritual sensitivity patungkol sa spiritual truths. Diba? At wala rin tayong spiritual ability na mag-produce ng anumang godly virtue gaya po ng pananampalataya, gaya po ng repentance. So ang spiritual na buhay, na spiritual death po mga kapatid, ay wala pong kakayahan po na mag-produce ng mga bagay po nito. So in other words, mga kapatid, apart from a divine miracle, we could never regenerate ourselves. So sabi po ni Pablo, mga kapatid, doon po sa 1 Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 2 verse 14, sabi po niya doon, 1 Corinthians chapter 2 verse 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Diba?
And also Jesus agrees, mga kapatid, sa bagay po na yun. Dahil sabi rin po mismo ng ating pong Panginoon Kristo, mga kapatid, doon sa John chapter 6, in verse 63, sabi niya doon, it is the Spirit, di ba, that quickeneth. John chapter 6, verse 63, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. In verse 64, sabi niya, but there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him. Verse 65, and he said, therefore said I to you, that no man come unto me, except it were given unto him of my Father. Diba? At sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo, walang taong makakalapit sa akin maliban sa pagkaloob sa kanya ng Ama. Diba? So ibig bang sabihin, Brother Dave, walang free will yung tao? Ito yung katanungan ng mga Arminianism, mga kapatid. Diba? Pagpatungkol sa election, yung usapan ay mupunti sila sa free will. Ibig sabihin ba, walang free will? Diba? May free will po ang tao, pero yung free will po na pagpili ng kaligtasan mo, wala ho, mga kapatid. May free will kang pumili ng kakainin mo, pwede. Diba? Free will kang kung ano yung ulam mo ngayon, saan ka pupunta, diba? Kung anong gusto mong pagkain, malaya ka. Malaya tayo. Diba? Pero yung free will ho na pagpili po sa Diyos, sa kaligtasan, mga kapatid, ay wala po. Bakit ito? Kasi totally, diba? Totally dead, diba? Spiritually dead, diba? Tayo po ay slave, diba? Slave po dahil po sa slavery ng kasalanan, diba? So kung titignan po ninyo, mga kapatid, ang will po ng tao ay hindi po neutral. Ito po ay sunod-sunuran lamang po sa inmost desire ng kanya pong puso. Diba? So ano ba yung desire ng spiritually dead? And what does a spiritually dead heart's desire? Desire po ba niya ang Diyos? Hindi po, mga kapatid. Diba? Ang desire po niya ay kasalanan. Diba? So ibig sabihin ho, kung ang puso ay sinful, diba? Sinful din po ang magiging desire nito. Dahil kung ano po yung puno, yun din po ang bunga. Diba? So this means, mga kapatid, na ang unregenerated heart, diba? Bagamat malaya itong pinipili ang kasalanan, ay walang kalayaang sumampalataya po ito sa Diyos. Mga kapatid. Doon po sa Jeremiah chapter 13, verse 23, ano pong sinasabi po doon? Sinasabi po ni Jeremiah, mga kapatid. Diba? Doon so, Jeremiah 17:9, sabi niya doon, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? So, ibig sabihin po, mga kapatid, dahil kung ganito po yung puso po ng isang tao, ay kailangan po ito ng matinding miracle upang magamot po ito. Kaya nga po, mga kapatid, ay walang exempted doon po sa spiritual death o spiritual slavery po nito. Lahat tayo, mga kapatid. Gaya nga po ng sabi ko po kanina. Ayon kay Paul, mga kapatid, ay makikita po natin, pitpit natin ang kalagayan ito by nature. By nature po natin, mga kapatid. Dahil sabi niya doon sa Ephesians chapter 2 and verse 3, diba? Among whom also we all had our conversation in time past in the lust of the flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind, and were by nature, diba? By nature po sa tao, mga yung kasalanan po nito, and were by nature the children of wrath, even as others. Diba?
So this means po mga kapatid na hindi tayo naging makasalanan dahil nagkasala tayo. Pagkus nagkasala tayo dahil because we were born sinners. Mga kapatid. Diba? So lahat po dito ay resulta ng pagkahulog po ng kasalanan. Eh sabi po ni Pablo mga kapatid, sabi po ni Pablo doon sa Romans chapter 12, chapter 5 verse 12. Sinabi po niya doon, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Diba? Kaya kung paano, mga kapatid, sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan. So pinapahiwatig po mga kapatid, ang talatang ito na si Adan ang unang appointed head o representative ng mankind. Diba? So, bilang representative po natin, nung nagkasala siya, ay nagkasala din tayong kaisa niya. Diba? So, makikita po natin po mga kapatid na lahat tayo ay dapat po yung pong puot ng Diyos. Diba? Yung pong sinasabi ko po kanina, na dapat na ibuhos ng Diyos yung puot niya sa atin. Pero dahil po mga kapatid, doon sa kanya pong biyaya, diba? Ay hindi po pinuhos ng Diyos yung pong puot po na yun. So ano po nangyari po mga kapatid? Diba? So kung titignan po ninyo, ano po nangyari? So, makikita po natin mga kapatid na kung titignan po natin doon po sa John, chapter 6, in verse 29, ang sabi niya dito, John chapter 6, in verse 29, Jesus answered, said unto them, this is the word of God, that ye believe on Him who He had sent. So, kaninong work? Yun ang nagtrabaho po mga kapatid. So, kung titignan po ninyo, ang nagtrabaho po dito sa kaligtasan po natin, sabi niya, this is the work of God. Hindi po natin trabaho. Diba? Hindi po trabaho ng pastor yung kaligtasan po na yun, mga kapatid. Diba? Hindi trabaho ng preacher. Hindi po trabaho ng sinasabi po nilang soul winner. Diba? Walang soul winner po na tao, mga kapatid. Diba? Hindi po natin kaya mag-win po ng kaluluwa. Ang Diyos lamang po. Diba? Bakit po? Kasi sabi po ng Bible, this is the work of God. Trabaho ito ng Diyos. Diba? So wala tayong apart po sa kaligtasan po, mga kapatid. Diba? Kuminsan yung kaligtasan nagiging networking na din eh. Diba? Alam niyo yun mga kapatid. Diba? Kumbaga kung naligtas ni ganito, diba? Dahil nabahigian mo si ganito, yung nabahigian din niya, may part ka doon sa kaligtasan, yung nabahagian ng nabahagian, naligtas, diba? Kumbaga, nagiging networking ng kaligtasan. Hindi ko ganun mga kapatid. Ito po ay trabaho po ng ating pong Panginoon. Di ba? Sabi po niya dito, this is the work of God. Hindi po niya sinabi na this is the work of man. Di ba? Bagkus sabi po niya, this is the work of God. Di ba? Inulit pa po ito mga kapatid doon po sa verse 44. John chapter 6 in verse 44. Saka verse 65 pa. Di ba? Ang sabi niya doon sa verse 44. Sabi niya, no man can come to me except the Father which hath sent me through him, and I will raise him up at the last day. Sabi niya, verse 66, just 65, sabi niya, and he said, therefore said unto you, and no man can come unto me except it were given unto him of my Father. Di ba mga kapatid? Di ba?
Ang Diyos po lahat yung pong gumawa. Maging yung pong repentance po, di ba, ay gifting na galing sa Diyos. Di ba? Maging yung ating pong pananampalataya. Di ba? Wala pong pananampalataya na tawag dito yung na-produce po natin. Hindi po lahat ay galing po ito lahat sa Diyos. Even sa yung pong ating pong pagsisisi. Di ba? Yung pong ating pananampalataya. Ano sabi po ni Pablo, mga kapatid? Doon sa 2 Timothy chapter 2, verse 25. Diba? 2 Timothy chapter 2, in verse 25. Ang sabi po niya dito, in meekness instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging the truth. Diba? If God peradventure will give them repentance. Hindi mo mamamatay. Ang Diyos ho, yung pong nagbibigay ng pagsisisi sa atin. In verse 26, sabi niya, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Diba? Kaya nga pong sabi niya, mga kapatid, if God perhaps will, dito ay nagpapahiwatig na si Lord, mga kapatid, ang Diyos, ang nagde-decide kung kailan at kanino niya i-grant yung repentance. Diba? So may upang sabi niya dito, and so that they may know the truth. Diba? So sabi niya in verse 26, ito po ay in-explain po niya kung bakit, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Diba? So ang lahat na ito ay nagpapakita, mga kapatid, ng spiritual remedy na kailangan ng tao ay dapat powerful enough upang ganapin at talunin ang kanyang sinful rebellion. Diba? At dahil nga rebelde ang puso po natin, mga kapatid, puso ng tao, under sin, ang success ng remedy na ito ay hindi maaring isalalay sa desisyon ng tao. It must be regeneration. Hindi ho dahil sa desisyon ng isang tao. Hindi ho dahil sa tumanggap sa Panginoon. Hindi ho dahil one time sa buhay mo ay tinanggap mo ang Panginoon. Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. Hindi ho. Hindi ho dahil sa pananampalataya. Kundi dahil po, mga kapatid, ito ay kailangan po yung pong regeneration. Diba? Regeneration po, mga kapatid. So ano ba yung regeneration? Yung pong ito po yung miraculous remedy. Ito ay ang tinutukoy ng Bible na spiritual rebirth. Diba? New birth, mga kapatid. Spiritual regeneration, spiritual renewal. Ito po ay spiritual quickening, resurrection. So, ito po ibig sabihin po ng regeneration po, mga kapatid, or spiritual circumcision of the heart. Diba? O tinatawag po itong born again, mga kapatid. Ito po yung pong pagkilos po ng banal na espiritu. Ito po ibig sabihin po ng regeneration. So sabi po ni John, mga kapatid, sabi po ng Panginoon, the wind bloweth. So John chapter 3 verse 8, where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst now not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Diba? Ito po yung pong miracle po, mga kapatid, na ginawa po ng Diyos sa buhay po natin. Kaya po tayo nagkaroon po ng kaligtasan. Ito ay nahulugan po, mga kapatid, na hindi ho tayo na born again dahil tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon.
kundi tayo po ay sumampalataya, mga kapatid, sa Panginoon dahil po tayo ay na-born again. Diba? Ibig sabihin po, nauna po yung pong born again. Nauna po yung pong pagkabuhay po spiritual bago po sumampalataya. Diba? Hindi po baliktad, mga kapatid. Hindi po kailangang sumampalataya upang ma-born again. Kundi na-born again po muna bago po sumampalataya. Kaya nga sabi nga po, mga kapatid, sabi nga po ni Ezekiel, di ba? Sabi po ng Ezekiel chapter 36. Ezekiel chapter 36, mga kapatid. Sinasabi po dito, verse 26, a new heart also I will put heart out of the blood, but I will give you an heart of flesh. Kasi sabi ko sa verse 7, I will put my spirit within you, and only Brother Roland, pag-mute mo yung mic. Shall keep my judgment and to say. Pag hindi mo yung sinasabi ko ng palatang na napuntaan nito, ikat na palagay ng susunod ng tao. Sabi ko na natin, a heart of pain, naging sabihin ko, sinapatipat ko dito yung spiritual inability upang maunawaan, upang panalig, upang sumampalataya sa kanila. Napaka-ibigit na po natin ito isa po heart of soul na sinampalataya po sa atin po Panginoon. Kung kailangan po nito natin, ito po regeneration. Ito sa ganun ay manalig. Ito sa ganun ay sinampalataya Panginoon. Ito natin. Kaya nga po nito po nasabi ko na bukas. And I will put submit on a new heart also when I make. Kailangan po itong mapalitan muna yung puso po ng isang tao bago po ito ay sumampalataya sa Panginoon. Kung maalala po ninyo, mga kapatid, kung maalala po ninyo, yung pong sila sa rin, yung pastor sa rin. Ang mga kapatid mo, lahat sa rin ay namakay, kung bigat na po ng ating pong pag-reputation, kung sa kanya pong resilyan, sila sa rin po ay ilang araw na po siyang namatay. Sa agnak na po yung kanya pong pangkain, yung kanya pong katapas. Brother Roland, pag-mute po lang yun. Telepon. Si Lazarus ay wala po siyang kakayahang buhayin yung kanya po sarili. So, mga kapatid, si Lazarus, yung po sa John chapter 11, ay sa 29, ay wala po siyang kakayahan na udyukan ang Diyos o udyukan ang Panginoon na bukayin po siya. Pero po mga kapatid, ano sabi po ng ating pong Kristo doon po sa verse 44. Ang sabi po niya doon, nagbigay ng utos ng Panginoon Yesus, sabi niya, Lazarus, come forth. Ibig sabihin mo, mga kapatid, makikita po natin na tayo, spiritual speaking, mga kapatid, wala din tayong kakayahan upang maligtas, upang bukayin yung ating pong spiritual po na buhay. Hindi lamang po ang ating pong Panginoon, isang unang bumuhay po sa ating pong spiritual na buhay. Ano po yung contribution? Wala po. Ang contribution lamang po ni Lazarus po doon, noong bumangon po siya. Ibig sabihin po, nung bumangon po siya, pinapatipas po doon mga kapatid,
na meron na siyang buhay. Na meron na siyang response. Diba? Kaya nga po siya ay bumangin dahil meron na siyang buhay. So, ganun din po sa ating mga kapatid, bilang isang mananampalataya, kaya ako tayo sumampalataya sa Panginoon dahil meron na ho tayong buhay spiritual. Yun po mga kapatid, yun po sinasabi ko dito. At hindi lamang po yun ang ating po makikita mga kapatid na biyaya po ng Diyos. Makikita rin po natin mga kapatid yung pong concept. Pagpili po nito. Ano yung mga kapatid? Ito po pagpili po ng Panginoon ay lesson, concept, pinaka-controversial na topic po mga kapatid sa Bible. Na kung saan ay marami pong mga mananampalataya, marami pong mga pastors, marami pong mga teachers na kung saan ay hindi po naniniwala sa bagay po nito. Diba? Kumbaga isa po itong susubok sa limitasyon ng ating pong kaisipan. Pero kung alam po ninyo mga kapatid, kung mauunawaan po natin lubusan itong doctrine of election po nito ay, alam niyo, mas lalo natin mauunawaan, mas lalo natin mamahalin, diba, ang Panginoon. Diba? Mas lalo natin makikita yung pong biyaya po ng Diyos sa ating pong buhay, mga kapatid. Diba? So nakikita po natin mga kapatid, napakaganda po mga kapatid, na ang Diyos ang nagpasyang pumili, diba? At magtakda, diba? Kung kanino niya pagkakaloob ang ating pong pagkakilala sa ating pong Panginoon. Kaya pong sabi nga po niya mga kapatid, sabi po doon sa Matthew, He answered and said unto them, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. So salamat po sa Panginoon mga kapatid. Isang biyaya rin po ito na kung saan ay pinaunawa po sa atin yung pong mga katotohanan po na ito. Diba? Na kung saan, alam nyo, dati nung hindi pa natin napapakinggan ang mga bagay po na ito, lalo na noong una po nating napakinggan, diba? Maraming mga katanungan sa isipan po natin. Diba? Maraming murmurings, diba? Siguro noong una po nating napakinggan itong bagay po na ito ay talagang magulo yung isipan, diba? Kumbaga litong-lito, diba? Pero salamat po sa Panginoon mga kapatid, dahil tayo po ay binigyan po ng pangunawa na maintindihan po yung pong mga bagay po na ito, yung pong pagpili po ng Panginoon. Kaya nga po sabi nga po nung binasa po natin kanina, all the Father giveth me shall come to me, and in him that cometh to me I will in no wise cast out. Diba? So hindi ko sinabing all men are being given to me by the Father, and if ang tinutukoy po dito ay dapat lahat ng tao, hindi ho mga kapatid. Ang mga bagay po nito, bagkus ang wika niya, all that the Father gives me, which clearly pertains to a particular group of individual. Hindi ho lahat mga kapatid. Hindi ho lahat ay binigyan ng pagkakataon po mga kapatid. Diba? Hindi po lahat ay pinili po ng Diyos. Diba? Kaya nga po marami pong mga nagsasabi na ito po ay unfair. Diba? Unfair po sa kanila dahil ang Diyos nila ay namimili. Diba? Pero alam mo ba ninyo mga kapatid,
kung naging fair lamang po ang Diyos, lahat tayo ay patungo po sa kapamakan. Diba? Kung lahat po, kasi po mga kapatid, ang Diyos kahit naman po hindi siya mamili, Diyos pa rin po siya. Ang Diyos po kahit po hindi po niya ibuhos yung kanyang biyaya, Diyos pa rin po siya mga kapatid. Diba? Kaya nga po, laking biyaya po sa atin mga yung pong bagay po na ito. Kaya nga ho, sabi niya dito, sa John chapter 10, ito po yung mga tumutukoy po sa pagpili po ng Panginoon. Diba? John chapter 10, in verse 27, sabi niya, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Verse 27, sabi niya, 28, "And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Verse 29, "My Father which gave me them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand." Diba? Sabi po niya mga batid, "My sheep hear my voice, and I know them." Dito po mga batid, tumutukoy po na "and they shall follow me." Hindi po ito kondisyon mga batid. Diba? Yung sinasabi po dito sa John chapter 10 po na ito, verse 27 to 29. Hindi po ito kondisyon, kundi sabi po niya dito, sabi niya, "My sheep," they were already sheep mga batid. Diba? Sheep na po sila. So, ibig sabihin ho, mga kapatid, hindi po ito kondisyon, kundi ito po ay description ng pagiging tupa. Diba? Na kung saan ho yung mga sheep, diba? Kung napakinggan nila yung tinig ng Panginoon, ay sumusunod po sila. Diba? Yun po yung ibig sabihin po doon. Diba? Kaya nga po mga kapatid, diba? So maliwanag po mga kapatid, ang pagsampalataya po ng mga tupang ito ay hindi po ito yung reason, hindi po ito yung naging cause kung bakit naging tupa po sila. Diba? Pagkus, kaya sila sumampalataya dahil tupa na sila mga kapatid. Diba? Yun po yung sinasabi po dito sa John chapter 10 po na ito. Diba? Hindi po sila naging tupa noong narinig po nila yung pong boses ng Panginoon, nung sumampalataya po sila. Kundi sabi po niya dito, tupa na po sila. Kaya nga po nung narinig po nila yung boses ng Panginoon ay sumunod po sila, mga batid. Kaya nga po napakaganda yung pong biyaya po na ito na naunawaan po natin, mga batid. Diba? So ano pa? Ano pa po yung pong makikita po natin? Diba? So, makikita po natin mga kapatid, dito po sa Ephesians chapter 1, makikita po natin dito, yung pong pagpili po ng Panginoon. Ephesians chapter 1, verses 3. Ano pong sinasabi po dito? Ephesians chapter 1, verse 3. "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ, according as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestinated unto us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will." Diba? Pinili na tayo ng Diyos bago pa tayo nakilala sa ating pong Panginoon Jesucristo. Kailan? Diba? Kailan? Sabi po ng Bible, sabi po dun sa ating pong binasa, before the foundation of the world. Diba? Ang pagpili po ng Panginoon, hindi po mula nung
nung ikaw ay sumampalataya, hindi po doon ang pagpili po ng Panginoon. Hindi po doon nagsimula ang pagpili po ng Panginoon. Sabi po ng Bible, ang pagpili po ng Panginoon ay before the foundation of the world. Ang mga pinili ay, sabi po niya dito, itinalaga, di ba? Ni predestined, di ba? Na magtamo ng kaligtasan, di ba? Sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Di ba? Predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself. Di ba? Hindi tayo pinili dahil may nakita ang Diyos sa atin, mga kapatid. Hindi tayo pinili dahil nakita ng Diyos na o natanaw ng Diyos na ikaw ay sasampalataya sa Panginoon. Hindi ka pinili ng Diyos dahil ikaw ay mabait. Hindi ka pinili ng Diyos dahil ikaw ay nakita ng Diyos na meron kang pananampalataya. Gaya nga nang nakausap ko minsan, sabi niya, pinili ako ng Panginoon dahil nakita ng Diyos na ako ay sasampalataya sa Kanya. Yun ang sabi niya. Pero mali ho yun, mga kapatid. Wala hong basehan, mga kapatid. Ang Diyos na nakita ho sa atin upang sa ganun tayo po ay pinili po ng Diyos. Ano pong sabi po ng Bible? Diba? Ano pong sabi po ng ating pong binasa? According to the good pleasure of His will. Diba? Dahil po sa Kanya pong kabutihang loob po, mga batid. Kaya ho tayo ay pinili po ng Panginoon. So ano pa po, mga batid, ang makikita po natin? Ano pa po yung makikita po natin na biyaya po ng Diyos? Ito po ay makikita pa po natin, tayo po ay tinubos ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ito po isa po sa biyaya po ng Panginoon. Na kung saan po ay yung pong pagtubos ng ating pong Panginoong Jesucristo ay hindi po lahat, mga kapatid, ng tao dito po sa mundo. Nagaya nga po ng sinasabi po ng mga Arminianism, mga kapatid, na lahat ng tao ay yung kamatayan ni Kristo ay lahat ng tao, hindi po, mga kapatid. Na kung saan meron po itong sa kamatayan po ng Panginoon, meron po itong tinatawag po na general redemption. Ito po yung paniniwala po, mga kapatid, ng mga Armenian. Ibig sabihin po, si Jesus ay namatay sa krus hindi para gawing tiyak, kundi para gawing lamang possible ang kaligtasan para sa lahat ng tao. Yun po yung pong general redemption. Pero tayo po, mga kapatid, naniniwala po tayo sa particular redemption na kung saan po si Jesus ay namatay sa krus hindi lang para gawing possible, kundi para lubos na tiyakin ang katubusan ng mga hinirang ng Diyos. Hindi ko yung pong general redemption na kung saan ay binigyan lahat ng pagkakataon na maligtas, na tinubos lahat. Ang katanungan, pati ba yung mga nasa impyerno ay tinubos ng Panginoon? Kung lahat ay tinubos, bakit may mga pumupunta pa sa impyerno? Yun po yung mga katanungan po doon, mga kapatid. Diba? So kung titignan po ninyo, in other words po, mga kapatid, yung pong general redemption, ang intended po nito, recipient ng katubusan ni Jesus ay ang lahat ng tao. So bakit hindi naligtas lahat, mga kapatid? So, napakalayo po, mga kapatid. Kaya nga po yung pong kamatayan po ng ating pong Panginoong Kristo, mga kapatid, ay para po doon po sa pinili po ng Diyos Ama. Marami tayong makikita po, mga kapatid. May mga verses tayo na makikita na kung saan ay ibinigay ng Panginoong Jesucristo yung pong kanya pong buhay. Sabi nga po doon sa Matthew, di ba? For He will save His people, di ba? Doon sa Matthew chapter 1,
verse 21. Di ba? Hindi lamang po yun. Doon po sa John chapter 10, verse 11. Di ba? Yung pong kanya pong sheep. Di ba? Doon po ibinigay ng ating pong Panginoong Kristo yung pong kanya pong buhay. Sabi rin po ni doon po sa Acts chapter 20 verse 28. Dito po mga kapatid, the Church of God. Diba? Dito po ibinigay ng ating pong Panginoong Kristo yung pong kanya pong buhay. Diba? Marami po mga kapatid. Diba? Marami po tayo mababasa mga kapatid kung kanino po ibinigay ng ating pong Panginoong Kristo yung pong kanya pong buhay. Kaya po pinapakita po dito mga kapatid na hindi po lahat po ng tao dito sa mundo ay ibinigay ng Panginoong Kristo yung pong kanya pong buhay. Diba? Kaya po mga kapatid, isa po ito sa biyaya po ng Diyos sa atin mga kapatid. Diba? Na kung saan ay tayo, sabi ko nga po kanina, tayo po ay binigyan ng pagkakataon na mabigyan po ng biyaya po ng Diyos mga kapatid. Diba? Marami pa po mga kapatid. Marami pa tayong dapat na malaman, diba? Sa salita po ng Diyos. Diba? Kumbaga wala pa po ito sa katiting mga kapatid. Diba? Pero salamat po mga kapatid. Diba? Dahil unti-unti, diba? Naliliwanagan po tayo. Unti-unti ay tinutulungan tayo ng banal na Espiritu na maintindihan ang mga biyaya po ng Diyos po, mga kapatid, diba? Sa ating pong buhay. So, yun lamang po mga kapatid at maraming salamat po sa pakikinig at sana po ay nagsilbi pong paalala po muli ang biyaya po ng Diyos mga kapatid. So, salamat po, Elder Marshall.